In this video, pag-uusapan naman natin ay slope of a linear function. Now, observe natin itong dalawang roads na ito. Okay, yung una at saka yung pangalawa. Ano ang steeper? Ang steeper ay yung pangalawang road natin. So, may kinalaman syempre yan sa slope. So, alin kaya dito sa dalawang ito ang may mas malaki na slope? The answer is the second figure or yung pangalawang picture ng road natin. So, i-relate natin yan mamaya doon sa discussions natin ng slope. Okay? So, ano ba ang isang slope ng linear function? So, ang slope ng linear function ay nagme-measure ng steepness. Okay? And nagre-represent ito ng tinatawag nating constant rate of change. So, ang ating slope ay nire-represent ng symbol na M. And then, kinakalculate natin ang slope gamit yung ating ratio of vertical change or yung rise na tinatawag at saka yung horizontal change or yung run na tinatawag. So remember na ang slope ay mas malaki kapag steeper yung line. So doon sa ating pictures ng road kanina, steeper yung pangalawang road, meaning mas malaki ang kanyang slope. Okay? So again, a steeper line has greater slope. Now let us examine dito sa graph ng ating linear functions. So mayroon tayong dalawang graphs dito. Ang slope ng nauna ay 1, ang slope ng pangalawa nating line ay 2. So kitang-kita naman natin na steeper yung B or line B kaysa dito sa line A. Kasi nga, mayroong mas malaking slope yung line B kaysa dito sa line A. Now, let's have the slope of a linear function. Ano ba yung mga possible na slope ng isang linear function? Una, meron tayong negative slope. Ang magiging graph natin or yung line ay decreasing from left to right. So, from left to right, decreasing pababa. Okay? Kapag negative ang slope natin. Next, kapag ang slope ay greater than 0 or positive ang slope, ang atin namang line ay increasing from left to right. So, from left to right, increasing yan. And then, yung panghuli, kapag ang slope ay 0, horizontal line lang yan. Okay? Again, kapag ang slope ay 0, we have a horizontal line. So, the function is a constant function. Hindi na natin isinama dito yung vertical line. Kasi ang vertical line ay hindi naman function. Kapag vertical line yung graph, ibig sabihin, the slope is undefined. Okay? So, hindi na siya function. Next. Alamin natin ang slope ng ating given graph. So, dito, meron tayong mga given points. Bibilangin natin ngayon yung vertical change at saka yung horizontal change or yung tinatawag nating rise over run. So kapag tayo ay nagbibilang, mag-start tayo with a point and then papunta dun sa consecutive point or kasunod niya na point. So for example, dito sa ating given, mag-start tayo with negative 3, 0. Since ang ating nasa formula ay rise over run, unahin natin yung vertical change. So, dito muna tayo sa rise. We have 1, 2. Okay? Akyat ng dalawa, 1, 2. And then, pupunta tayo dito sa right ng isa, 1 unit to the right. Kasi, yun yung run natin. So, again, meron tayong movement vertically, pataas, 1, 2. So, that's positive 2. And then, 1 to the right, kaya positive 1 naman yon. And then, pare-pareho na yan. Kung nag-move tayo ng dalawa pataas and then 1 to the right, ganun na rin yan sa mga susunod na points. Okay? So, dalawa pataas and then 1 to the right. Dalawa pataas and then 1 to the right. So, kung dalawa pataas, that's positive 2 and then 1 to the right, that is positive 1. Kapag naman pababa, edi negative yon. Tapos to the left, negative din. Okay? So, 2 divided by 1, that is equal to 2. Meaning, our slope is positive 2. Kung makikita natin sa ating graph, ito ay increasing from left to right kasi nga we have a positive slope. Next example. So, sa next example natin, ito naman ang ating line. Okay?
So dito, wala namang nakaspecify kung ano yung point na ating pagmumulan. Ano? Pero ang ano natin dyan, ang tip natin dyan is mag-start tayo with a point kung saan sakto para hindi tayo mahirapang magbilang. No? From 3, 0, tapos ang ating pupuntahan ay ito namang 0, 2. Okay? So from 3, 0, we have dalawa pataas, 1, 2, and then tatlo to the left. 1, 2, 3. Okay? So, ano magiging katumbas na rise at saka run doon? So, umakyat ng dalawa, edi that is positive 2. And then, nag-move to the left ng tatlo, edi negative 3 yon. Ito yon. No? 2 divided by negative 3, the answer is negative 2/3. So, ang slope natin dito sa given ay negative 2/3. Anong napansin natin? The slope is negative. Therefore, the line is decreasing from left to right. Ayan siya. Next. Dito naman tayo sa slope of a linear function given ang horizontal line. Okay, sa horizontal line, okay, hindi tayo tataas, hindi tayo bababa. Therefore, anong ilalagay natin doon sa vertical change? E di 0. And then kahit ano naman yung magiging run natin. For example, hanggang dito lang, 1. Okay, edi 0 divided by 1. Pero ginawa na nating 3. 0 divided by 3. That is still 0. Again, kahit anong movement natin sa run, ang answer pa rin dyan ay 0. Kasi nga, wala naman tayong movement doon sa ating rise. Hindi tayo tumaas, hindi tayo bumaba. So, the slope is 0. Kapag horizontal ang given line, the slope is 0. Okay, now let us determine the slope using this table of values. Ang kailangan natin dito ay yung change in x at saka change in y. Paano? Kukunin natin yung differences dito sa x at saka sa y. So dito muna tayo sa x values. Again, kailangan nating i-double check kung naka-arrange na ba yung x values into increasing or decreasing order bago tayo kumuha ng differences dito sa x. So mag-umpisa tayo dito sa dulo. Ang ima-minus natin sa 2 yung preceding number. So we have 2 minus 1, answer is 1. And then 1 minus 0, that is 1. 0 minus negative 1, that is 1. Keep change. 0 minus negative 1, that is 0 plus positive 1. So 1 ang sagot. And then negative 1 minus negative 2, keep change. Negative 1 magiging plus positive 2. Answer is 1. And then sa ilalim naman, kasi kita naman natin dito, constant yung change dito sa x. Pare-pareho yung change dito sa x. Dito sa y, mag-minus na tayo, 5 minus 3, we have 2. 3 minus 1, we have 2. 1 minus negative 1, we also have 2. And then hanggang dito na yun sa dulo, negative 1 minus negative 3, positive 2 rin yan. Okay? So, lahat yan ay 2. Ibig sabihin, meron ulit tayong constant change dito sa y. Now, ang gagawin natin, kapag nakuha na natin yung change in y at saka change in x na 2 at saka 1, i-divide natin yan. Kasi para makuha ang slope, kailangan natin ng ratio dito sa change in y at saka change in x. I-divide lang natin. Substitute 2 divided by 1, that is equal to 2. Again, yung 2 ay galing dito sa differences in y or change in y. Tapos yung 1 ay galing sa change in x. That's why the slope is 2. So how about kapag given yung equation? Kapag given yung equation, kailangan iayusin muna natin yung given into the form y is equal to mx plus b. Kung kinakailangan. No? Pero kung given ang equation in the form y is equal to mx plus b, syempre hindi na natin aayusin. And then, identify natin yung coefficient ng x. Kasi yung numerical coefficient ng x, yun na yung slope mismo. So let's have this example. Sa unang given natin, nakasulat na yan in the form y is equal to mx plus b. Identify na lang natin ang numerical coefficient ng x. So ang slope natin dito ay negative 1. M is equal to negative 1 or the slope is negative 1. Next, sa second given, f of x is equal to 4x minus 5. So nakasulat na din yan in the form
y is equal to mx plus b or f of x is equal to mx plus b. Tingnan na lang natin yung numerical coefficient ng x, which is 4. Therefore, the slope here is 4. Next, in this equation, wala pa ito sa form na y is equal to mx plus b or the slope-intercept form. Gagawin natin is aayusin muna natin yan. Okay? So, for us to eliminate yung 5x dito sa side na to, kailangan nating gumamit ng APE. Kasi ang goal natin ma-isolate yung y or yung y lang yung matira sa isang side ng equation. Magdadagdag tayo both sides ng negative 5x para ma-eliminate natin yung 5x kanina. And that will become 0. Matitira yung 3y. Sa kabila, magkakaroon tayo ng negative 5x plus 6. Next, gagamit tayo ng MPE kasi y lang yung target natin na matira sa side na to. Okay, so mag-divide na tayo both sides ng 3 from MPE. Nag-multiply tayo ng 1/3 both sides, kaya eventually, ito na yon, magdi-divide na tayo ng 3 sa parehong side ng equation. Next, 3y divided by 3, that is y. And then, isa-isahin natin yung bawat term. Negative 5x divided by 3, wala namang eksakto, no? Yung negative 5 at saka yung 3. That's why, kopyahin na natin yan. So, magiging negative 5x divided by 3. Pwede rin namang negative 5/3 x. Iginitna na natin yung negative sign. Ano? And then, 6 divided by 3, positive 6 divided by 3, the answer is positive 2. Ngayon, ano ang numerical coefficient ng x? The numerical coefficient is negative 5/3. So, meaning the slope here is negative 5/3.